Good morning po sa ating lahat. Pakibati po yung katabi natin na Blessed Sunday to you. Ang mga pagbasa natin ngayong linggong ito, base sa aking pagninilay, ay masabi kong very relevant o napapanahon para sa ating lahat. Pero bago natin ma-appreciate yung mga pagbasa, lalong-lalo na yung gospel reading natin, balikan muna natin yung konteksto ng pagbasa, lalong-lalo na yung ating ebanghelyo. Sinabi kasi dito, kayo yung asin sa sanlibutan at kayo yung liwanag sa sanlibutan. Well, unlike sa panahon natin ngayon, ang asin, syempre, panimpla pa rin ng pagkain. Pero nung panahon ni Jesus, meron pang isang purpose ito na ngayon dahil sa technology ay hindi na natin masyadong ginagamit. During the time of Jesus Christ, ginagamit nila yung asin para mag-preserve. To preserve food. Well, meron pa rin naman gumagamit nito, pero ngayon kasi, di ba, most of the time we just put our food sa loob ng refrigerator. Pero nung panahon nila Jesus, ito yung paraan nila para mapanatili yung isang pagkain, para tumagal, para hindi agad mabulok. So kung ganito yung konteksto, no, kung ito yung purpose, kung ito yung halaga ng asin nung panahon ni Jesus, sinasabi niya sa kanilang mga alagad, at ngayon para sa atin rin, na dapat hindi lang tayo makapagbigay ng lasa or bigay ng kagalakan sa paligid natin, but most especially kapag sinasabi niya, kayo yung asin sa sanlibutan, sinasabi niya, you should be the one who will preserve the goodness around you. Sinasabi niya na, kung asin ka, dapat wag mo nga yan na mabulok. Yung mga taong nasa paligid mo, lalong-lalo na yung kanilang moralidad. Because unconsciously, my dear friends, although hindi tayo aware minsan, iba yung tinuturo natin sa ating mga nasa paligid. Naalala ko nung mga bata kami, di ba? Kapag may nag-aaway na bata, susugsugan mo rin. O sige nga, pitikin mo ngayon tenga. Unconsciously, tinuturuan natin na yung masama ay okay lang. And then, as we grow older, di ba, habang tumatanda na tayo, may magkamali, sabi, ay okay lang yan, konti lang yung nakakita. O sa workplace, okay lang yan, tayo-tayo lang. Sa school, or sa tahanan pa lang, sabi, nakita mo yung anak mo, gumagamit ng mga AI, hindi nag-aaral ng mabuti, sabi mo, okay lang yan, di naman alam ng teacher. Unconsciously, my dear friends, meron tayong mga ginagawa na instead na makapamumulat sa ibang tao ng kabutihan at tama, we disregard it. Sinasabi natin, we build the mentality na yung mga mali dahil walang nagtatama, yung mga mali dahil tayo-tayo lang, yung mga mali dahil walang nakakita ay okay lang. Yun yung sinasabi natin na nakakontribute para mabulok yung moralidad at katauhan ng isang tao. Kaya sabi ko kanina, napapanahon ang mga pagbasa dahil sinasabi ng Diyos para sa atin, maging asin kayo. To preserve the goodness para mapanatili yung kaayusan, kabutihan, at tama sa paligid natin. Pero alam din natin, no, na sa paggamit ng asin, dapat sakto lang. Sa mga nagluluto dito, alam pala ninyo, di ako nagluluto eh. Sa mga nagluluto, alam ninyo na kung ano yung tamang timpla. Sabi ko sa mga nakarang mga homily ko, nung mga weekdays, at ito rin yung pagbasa noon, sabi ko, ang tamang timpla ng asin, hindi napapansin. Di ba, when may pagkain, pag natikman mo, sakto, you enjoy it. Pero kapag kulang, you will look for it. Ay, ang tabang. Kapag sumobra naman, ay ang alat.
Kaya sinasabi dito, there's also a warning to make sure na kapag ikaw ay naging asin para sa ibang tao, hindi yung sarili mo nakikita, hindi rin ikaw yung naging rason para ma-high blood yung iba. Yung sakto, yung totoo, yung tama, yung wasto. But we know also that when we become asin or salt sa ibang tao, minsan masasaktan sila. They will burn. And it's okay as long as we are fighting for the truth. Habang pinaglalaban ang tama, alam natin yung iba, they will feel uncomfortable. Hindi sila komportable kapag nakikita, kapag naririnig, tayong gumagawa ng mabuti. Pangalawa, sinabi sa ating Ebanghelyo, kayo'y ilaw sa sanlibutan. At maaring salitang liwanag ay maraming kahulugan. Pwedeng talento, pwedeng mga blessings na meron ka, mga biyaya na pinagkalob ng Diyos para sa iyo, pwede rin yung pagiging tama at pagiging mabuti lagi. At sinabi dito na kapag ikaw ay liwanag, hindi ka dapat nagkukubli o nagtatago. Nang liwanag na meron ka, hindi mo lang dapat sinasarili, kundi na ibabahagi at nailalagay sa tamang lugar para makapagbigay ng liwanag para sa ibang tao. Well, no, sometimes we are guilty of this. O may talent ka, pero kumakanta lang dun sa CR. O may talent ka, pero nag-alanganin kang ibahagi sa iba. O di naman kaya'y mabuting tao ka, pero tahimik ka kapag napaligiran ka na ng iba na gumagawa ng mali. Sinabi dito, ang tunay na liwanag tumatayo sa gitna ng kadiliman. True light always defeats the darkness. Pero kapag iindap ka lang, kukurap-kurap ka lang, walang kabuluhan, walang gamit. Wala tayong may gagabay na ibang tao papunta sa Diyos. Pero gaya rin ng isang asin, kapag sobra, ang liwanag hindi rin tama. Alam naman natin, no, kapag sobrang liwanag, nakakabulag. A sudden burst of light can make you blind for a time. Ngayon, sabi ko, ang gusto natin lagi maging trending, maging viral, kapansin-pansin, pinapalakpakan, pinupusuan, nilalike. Pero sabi ni Jesus, when you become a light, sabi dito, makikita ng ibang tao yung kabutihan mo. Well, okay naman pala, no? Pakita mo na mabuti ka. Pero sabi dito, dapat ang panghuli, ang papapurihan ay ang inyong amang nasa langit. So dito pala natin mag-gauge kung tamang liwanag ka, kung ang pinapansin ay ikaw lang, mali yun. Pwede kang mag-artista. Pero ang tunay na liwanag, nakikita ka, pero ang pinapapurihan ay ang Diyos. And this is the struggle nowadays. Kasi ngayon, we all want to exist. We want to be relevant. We want to be very important. Pag wala nang pumansin, masakit na sa pakiramdam. Kapag di na pinalakpakan, sad na. Kapag hindi na trending, depressed na. My dear friends, kung magsisilbing liwanag, magbibigay ng liwanag at magdadala sa Diyos para siya ang papurihan at pasalamatan. So, ganun pala, no? Simple lang naman pala sinasabi ni Jesus ngayong linggong ito para sa atin. Yung sakto lang, tamang timpla, tamang liwanag, na walang maha-high blood, walang mabubulag, walang mapapaso, kundi magkakaroon lang ng liwanag at lasa yung buhay nila at ang Diyos pa rin yung papupurihan nila.
So ngayon, tanungin natin, sa ating mga tahanan, sa ating mga workplace, sa loob ng simbahan, ako ba yung napapansin o ang Diyos? Ako ba yung nakikita o yung kabutihan ng Diyos? O di naman kaya'y nagagamit ko ba ang pagkaasin ko o liwanag ko o tinatago lang? My dear friends, sana gamitin natin ng tama ang ibinigay ng Diyos na misyon para sa atin. Sabi kasi niya dito, kayo ang asin at liwanag. Hindi niya sinabi niya, you try to be the salt of the earth and the light of the world. Hindi Sinabi niya, you are. Ibig sabihin, parte ng identity natin yung pagiging asin at liwanag ng sanlibutan. And in the end, naway ang pagiging asin natin at liwanag ay hindi lamang para sa ating mga sarili. Lagi ito ay para sa iba at para lamang sa Diyos. So we hope and we pray that we will find the courage, lakas ng loob, para gamitin itong binigay na misyon. Kasi alam natin, hindi madali ngayong panahon natin. At lalong-lalo na para bigyan din tayo ng Panginoon ng kababaang loob. So that when we are already thriving, when we are already following His will, when we are already becoming the salt of the earth and the light of the world, it's not for us, but it is always for the Lord. Naway tayong lahat ay magsilbing asin at liwanag ng sanlibutan. Asin na nakapagbibigay ng lasa at nakapag-preserve ng kabutihan, hindi nakapag-high blood. Liwanag na nakapaggagabay ng ibang tao, hindi nakakabulag. Amen.